Rinig ni Diana kung papaanong mag-away ang kanyang mga magulang. Halos araw-araw na ganoon ang senaryo. Kahit sa maliliit lang na bagay, ay hindi na nagkakaintindihan ng mga ito. At yun ang pinagmumula ng kanilang pagtatalo. Bilang anak, ay labis na nasasaktan si Diana sa tuwing maririnig at makikita niyang nag-aaway ang kanyang mga magulang. Kung minsan, ay tinatakpan na lamang niya ang kanyang magkabilang tenga upang hindi na niya marinig pa ang sigawan ng mga ito o hindi kaya ay pupunta sa kapitbahay. Pag-uwi niya galing eskwelahan, ay nakita niyang nakaimpake na ang mga gamit ng kanyang ama. Alam na niya ang ibig sabihin noon. Aalis na ito at iiwan na silang mag-ina. Sinubukan pa niyang pigilan ito at nagmamakaawang huwag umalis. Ngunit talagang bona ang desisyon nito na iwan sila. Nilingon naman niya ang kanyang ina na umiiyak na lamang sa sulok. Magulo rin ang bahay at mukhang sobrang nagkagulo roon bago siya dumating. Ma, mapigilan mo po si Papa. Hindi na anak. Para saan pa, Diana? Kaya pala laging ginagabi ang Papa mo. Kasi kinakatagpo niya yung kabit niya. At kaya pala kulang ang perang iniabot niya sa akin para rito sa bahay. Dahil binibigyan na rin niya yung kabit niya. Kaya magsama silang dalawa. Hindi natin siya kailangan sa buhay natin, anak. Paglaki mo, maiintindihan mo ko na mas mainam palayain na lamang ang isang tao kahit sobra mo itong mahal. Dahil kapag pinilit mo ang sarili mo, mas lalo ka lamang masasaktan. Dahil sa narinig at nalaman niya sa kanyang ina, ay nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Nangako siya rito na hindi niya ito iiwanan at pipiliin nilang maging masaya kahit silang dalawa na lamang ang magkasama. Pero hindi niya lubos sa kalain na magbabago rin pala ang kanyang ina. Naging lasengga ito at manunugal. Napapabayaan na rin siya nito ni hindi na nga rin ito nagluluto ng kanilang pagkain dahil wala nang maibili. Palagi na lamang siyang inuutusan ng kanyang inang si Divina na magpunta sa lola niya para doon humingi ng isasaing at ilulutong ulam. Wala na naman ba kayong isasaing ng mama mo, Apo? Kailan ba kasi matatanggap ng mama mo na ipinagpalit na kayo ng papa mo sa ibang babae? Imbes na sirain niya ang buhay niya sa walang kwentang tao na yon, bakit hindi na lamang siya magporsige sa buhay? Tigilan niya na yung mga bisyo niya na makakasira lang sa kinabukasan yung dalawa. Hindi ka na iniisip ni Divina. Hindi na lamang nagsalita pa si Diana at hinintay na lamang niyang bigyan siya ng bigas nito. Nag-abot rin ito ng pera sa kanya upang may pangbaon siya sa loob ng 1 linggo. Laging ganoon ang nangyayari. Tuwing wala silang makain, ay sa Lola Laura niya ang takbuhan nilang mag-ina. Mabuti na lamang at mabait ito at kailanman ay hindi nagdamot sa kanilang mag-ina. Mananahi si Lola Laura at may pwesto ito sa loob ng palengke. Minsan ay inaalok ni Laura si Diana na doon na lamang tumira sa kanila at hayaan na kusang magbago si Divina. Ngunit ang laging sagot ng bata ay hindi niya kayang iwanan ng kanyang ina. Hanggang sa makita niyang may kaakbay ang kanyang ina at halatang lasing ito. Napahinto siya sa paglalakad habang unti-unti na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay lumapit ito sa kanya at sinabing doon na umuwi sa Lola Laura niya. Ma, saan po kayo pupunta? Umuwi na po tayo. Lasing ka na naman po. Sinabi nang magpunta ka na sa Lola Laura mo. Sasama na ako kay Romel. Kaya wag mo na akong hahanapin pa. Wag ma. Huwag mo po akong iwan. Iniwan na nga po ako ni Papa, hindi ba? Pati ba naman ikaw? Iiwanan mo rin ako? Hindi ko na po kaya, Mama. Hindi ko po kaya na wala ka. Pakiusap niya sa kanyang ina at pinilit talaga niya itong umuwi sa bahay nila. Pero tinabig lamang siya nito na naging dahilan ng pagkabuwal niya sa lupa. Ni hindi man lamang siya nito inalalayan sa pagtayo, ni hindi rin siya nito nilingon. Maging ang kasama nitong lalaki ay wala ring pakialam sa kanya. Nakailang sigaw na nga siya ngunit tila bingi si Divina. Kaya ang ginawa niya na lamang ay umuwi na lamang siya sandali sa bahay nila upang magpalit ng pambahay at nagtungo na sa kanyang Lola Laura. Umiiyak siya habang patungo sa palengke
Kaagad naman siyang nakita nito at nag-aalalang lumapit sa kanya. Mabilis siya nitong tinanong kung ano ang nangyari, pero maigpit na yakap lamang ang iginawad niya rito at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Hindi naman na siya ulit tinanong ng kanyang lola at kumanti na lamang rin ito ng halik hanggang sa kumalma na nga siya. Inalalayan siya nito na maupo sa isang monoblock at binigyan ng tubig. Doon lamang ito muling nagtanong sa kanya, kaya sinabi nga niya ang dahilan ng pag-iyak niya. Baka naman salitang lasing lang, apo. Alam kong hindi niya kayang iwan ka. Babalik din niyo na po. At habang wala pa siya sa akin ka na muna ha. Sinira na talaga ng mama mo ang buhay niya. Dahil wala na siyang choice, ay sa Lola Laura na nga lang talaga siya tumira. Ngunit hindi na talaga nagbalik pa si Divina. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at pati na rin ng taon, ay tuluyan na nga talagang hindi nagpakita ang kanyang ina. Ang tanging balita na lamang nila ay meron daw nakakitang sumakay ng bus itong si Divina, kasama ang nobyo nitong si Romel, patungo doon sa Maynila. Dahil doon, ay hindi na umaasa pa si Diana na muli pang babalik ang kanyang ina. Masakit para sa kanya na ang parehong magulang niya ay sumama sa iba at iniwan siya. Habang tumatagal ay hindi na pagkasabik sa kanyang mga magulang ang nararamdaman niya, kung hindi tampo at sama ng loob. Sa tuwing may makikita siyang buo at masayang pamilya, ay hindi niya maiwasang mainggit sa mga ito. Pero kahit ganoon, ay masaya pa rin siya dahil nariyan ang kanyang lola, na tumatayong ama at ina para sa kanya. Hanggang sa magdalaga na nga siya, at kaya niya nang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Sa ngayon, ay siya naman ang nag-aalaga sa kanyang lola, dahil humihina na ang pangangatawan nito. Pero patuloy pa rin sa pagtatahi at pagbebenta ng mga punda ng unan, maging ang mga tinatahi nitong mga uniforme. Hindi na talaga nagpakita sa atin ang mama mo, Diana. Kamusta na kaya siya? Ayos lang kaya siya? Malamang po ay masaya na po siya. Kasi kung hindi ay aalis siya roon. At babalik po sa atin, hindi ba? Pareho lang po sila ni Papa. Sarili lang po nila ang iniisip nila. Bakit pa sila bumuo ng pamilya kung sila lang rin pala ang sisira? Hindi na ba nila naisip na may masasaktan sila? Na may anak sila na nangangailangan ng pag-aalaga at pagmamahal nila? Napakataya nila, Lola. Pinabayaan nila ako. Dati sabik na sabik akong muli silang makita at muli silang makasama. Pero ngayon, hindi na. Wala na akong amor na nararamdaman para sa kanila. Tanggap ko na po Tanggap ko na, Lola, na wala na akong aasahan sa kanila. Na ikaw na lamang po ang meron ako. Kaya hindi ko alam kung ano ang naging buhay ko kung wala po kayo sa akin, Lola. Baka isa po ako sa mga batang pulubi na namamalimos ng kaunting bariya para lamang makabili ng pagkain. Ako rin naman, Apo. Wala nang sa akin ka na tumira. Nagkaroon na ulit ng kabuluhan ang buhay ko. Alam mo namang hindi na rin ako inuwian ng Tito Randolph mo, hindi ba? Hanggang sa nag-asawa na nga siya at nagkaroon ng mga anak, ay hindi na siya nagpakita pa sa akin. Nakakalungkot, kasi pakaramdam ko, hindi ako mahalaga sa mga anak ko. Hindi ka man po mahalaga sa kanila, pinabayaan ka man po nila, pero ako, never po kitang iiwanan at babantayan po kita palagi, Lola. Hindi ko po gagawin ang mga ginawa nila sa'yo. Pagtatapos po ako ng pag-aaral at hindi mo na po kailangang manahi pa para may makain lamang tayo sa araw-araw at may pangtusto sa pag-aaral ko. Kahit hintayin mo po ako, Lola. Hintayin mo akong matupad ang mga pangarap ko. Kikinhawa rin po ang buhay natin. Mabibili po natin ang lahat ng gusto natin. Nako, Apo. Matanda na rin naman na ako. Hindi na ako pabata at alam kong nalalapit na rin ang expiration ko na makakasama ko na rin ang lolo mo sa kabilang buhay. Huwag naman po, Lola. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Huwag niyo po muna akong iwanan. Marami pa po akong gustong gawin na kasama ka. Biro lang, Apo. Sige na, matulog na tayo. Mahal na mahal kita, Apo. Lagi mong tatandaan yan, ha? Sinabi nga rin ni Diana na mahal rin niya ito at hinalikan pa niya ito sa pisngi at inalalayan niya na patungo sa kanilang silid. Ngunit kahit ilang oras na siyang nakahiga at matagal na ring tulog ang kanyang lola,
ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Paulit-ulit kasing sumasagi sa isipan niya ang kanyang mga magulang, kung papaano siyang iniwan at pinabayaan ng mga ito. Lagi niyang tinatanong ang sarili kung bakit ba nangyari ito sa pamilya nila, kung bakit napagkaitan sila ng buo at masayang pamilya, hanggang sa hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha niya. Niyakap na lamang niya ang unan niya at doon ay umiyak ng umiyak. Hindi nagtagal at nakatulog na nga rin siya at naipahinga na ang isipan. Kinabukasan ay naisipan niyang dumaan na muna sa pwesto ng Lola Laura niya upang makatulong dito. Pero sinabi nito na umuwi na lamang siya upang makapagluto ng hapunan nila. Habang papalabas na nga siya ng palengke, ay may nakita siyang lalaki na may kasamang batang babae. Nang magtagpo ang mga mata nilang dalawa, ay kaagad itong yumuko. Kahit ilang taon na niyang hindi ito nakasama, ay namumukhaan niya pa rin ito. Alam niya na ama niya ang lalaking iyon. Hindi nga ito umaalis sa kinatatayuan habang siya naman ay dahan-dahang lumalapit sa mga ito. Tinitignan rin niya ang batang babae na hawak-hawak ng kanyang ama, hanggang sa hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili na mapaluha. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman, hanggang sa tuluyan na nga siyang nakalapit sa kanyang ama, na ngayon lamang niya ulit nakita. Anong ginagawa mo rito? Matabang niyang tanong at muling sinulyapan ng batang babae. Anak? Saka ito nag-angat ng tingin sa kanya at kagaya niya ay luhaan rin ang mga mata nito. Wawa, sa tagal ng panahon na hindi ka nagpakita sa akin, sa tagal ng panahon na pinabayaan mo ko, kaya mo pa pala akong tawaging anak? Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo bilang ama mo, anak. Iniwan ko kayo ng mama mo. Pero sobra kong pinagsisisihan yon. Sana mapatawad mo pa ako. Umiling-iling naman siya habang pinupunasan niya ang mga luha niyang walang tigil sa pag-agos. Talagang malaki ang pagkukulang mo sa akin pa. Pinabayaan mo ko. Pinabayaan niyo ako ni Mama. Sarili niyo lang ang iniisip niyo. Anong ibig mong sabihin, anak? Nasaan ba ang mama mo? Wala nang iwanan mo kami ni Mama. Naging lasinggera na siya. Naging sugarol. At pinabayaan niya na ang sarili niya. Maging ako'y pinabayaan niya. At gaya mo, sumama rin siya sa iba. Sumama siya sa ibang lalaki. At iniwan niya na ako. Pareho lang kayo, mga pabayang magulang. Ang tagal na ipon itong sama ng loob ko sa inyo. Sa wakas ay nasabi ko na. Bakit ka pa kasi nagpakita pa sa akin? Bakit ka pa bumalik? Sana hindi mo na lamang ako pinuntahan at sana kinalimutan mo na lamang talaga ako. Dahil sa'yo, nasira ang pamilya natin pa. Kung hindi ka ng babae, kung hindi mo niloko si Mama, di sana po pa at masaya tayo ngayon. Sama-sama mo. Ang sama niyo ni Mama sa akin. Aniya, habang humagulgol sa pag-iyak. Anak, sorry anak. Patawad talaga. Sana mapatawad mo pa ako bago ako mawala dito sa mundo. Natigilan sa pag-iyak si Diana nang marinig niya ang huling sinabi ng kanyang ama. Anong bago kang mawala sa mundong ito? Anong sinasabi mo? May sakit po si Papa. Meron po siyang lung cancer at stage 3 na po. Tinaningan na po ng doktor ang buhay ng Papa natin, ate. Kaya sana mapatawad mo po siya. Napatalikod na nga lang si Diana dahil sa nalaman niya. Kusang humakbang ang mga paa niya papalayo sa mga ito. Pakaramdam niya ay nakalutang siya at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na may malubhang sakit pala ito. Kung kaya naman nagpakita na ito sa kanya. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili habang patuloy pa rin siya sa paglalakad. Pero inabol siya ng batang babae at yumakap ito sa likuran niya. At kinumbinsi siyang muling bumalik sa kanilang ama. Sige na po ate, patawarin mo na po ang Papa natin. Alam mo bang lagi kanyang ikinikwento sa akin na mabait ka raw po na anak, magalang at matalino. Kaya nga kahit hindi pa kita nakikita, pakaramdam ko po ay kilalang-kilala na po kita dahil sa mga kwento po ni Papa. Hindi siya bumalik kasi wala na raw po siyang mukhang may haharap sa inyo. Ang buong akala po niya ay magkasama kayo ng mama mo. Hindi niya alam na iniwan ka na rin pala niya. Si Papa na lamang rin po ang meron ako ate.
Maliit pa lamang ako nang mamatay si Mama dahil sa atake po sa puso. Kaya kapag nawala po si Papa, hindi ko po alam kung saan po ako pupunta, kung papaano na po ako. Mangiyak-ngiyak na sambit ng bata. Huwag kang mag-alala, nandito ako at aalagaan ka ni ate. Kapatid mo ako, kaya aalagaan kita. Nagpasalamat naman ito sa kanya at muling yumakap. Bumalik nga sila sa kanyang ama at maigpit niya itong niyakap. Gumanti rin naman ito ng maigpit na yakap habang sabay silang humihingi ng tawad sa isa't isa. Hindi nagtagal, ay binawian na nga ng buhay si Marjun. Nang mailibing ito, ay kinuha na ni Diana si Andrea at iniuwi sa bahay ng Lola Laura niya. Siya na ngayon ang mag-aalaga rito. Gaya ng ginawa sa kanya ni Laura, siya ang tumayong ama at ina sa kanyang kapatid. Kapag walang pasok ay may extra siya bilang dishwasher sa karinderya na malapit lamang doon sa kanila upang makatulong sa lola niya at para mabigyan rin ng baon si Andrea sa eskwelahan. Habang naghuhugas nga siya ng mga pinagkainan ng mga customer, ay biglang pumasok sa isip niya ang kalagayan ni Andrea dahil ito ay ulilang lubos na at kailanman ay hindi na makikita ang mga magulang. Pero siya ay may pagkakataon pa upang makita at makasama niya ang kanyang ina. Kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na kahit papaano ay mabawasan ang sama ng loob niya sa kanyang ina. Kahit pa nga naging pabaya ito at iniwan siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung sakali man na makita niya itong muli, ay hindi niya na ito susumbatan pa. Sa halip ay yayakapin niya ito ng maigpit dahil alam niyang maikli lamang ang buhay at hindi na dapat sayangin pa sa sumbatan at tampuhan. Kaya naman nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay kinuha niya ang kanyang cellphone upang hanapin ang kanyang ina sa Facebook. Ngunit bigo siyang makita ito. Lumipas pang muli ang ilang taon at dumating na ang araw na pinakihintay niya at ito ay ang kanyang pagtatapos. Kahit bingina at mahina na ang katawan ng kanyang lola, ay dumalo pa rin ito sa araw ng graduation niya. Ipinapadaman talaga nito ang pagmamahal sa kanya at laging sinasabi ni Lola Laura na sobrang proud ito sa kanya. Kaya kahit hirap na silang magkaintindihan, ay hindi siya mapapagod at patuloy na susuklian ng kabutihan dito sa kanya at iaalay niya ang kanyang tagumpay para rito. Habang nasa stage na nga siya, ay nagip ng mga mata niya ang isang babaeng pumukaw ng atensyon niya. Mabilis na kumawala ang mga luha mula sa kanyang mga mata nang mamukhaan niya kung sino ito. Luhaan rin ang mga mata nito habang pumapalakpak, kaya naman walang kung ano-ano ay nagmadali siyang bumaba sa stage at tumakbo patungo sa kanyang ina. Wala na siyang pakialam kahit pa pinagtitinginan siya ng mga tao. Nang makarating nga siya sa kinatatayuan ng kanyang ina, ay kaagad niya itong niyakap. Ganon rin naman ito sa kanya. Nang matapos ang yakapan nilang dalawa, ay nagpasalamat siya rito dahil hindi niya inaasahan na pupunta ito ngayon. Ang buong akala kasi niya ay tuluyan na siya nitong kinalimutan. Lumapit rin naman si Laura at yumakap rin kay Divina. Ang saya naman po ng graduation ko. Parang family reunion. Anak patawad ha. Hindi to ang ina-expect ko. Ang akala ko ay magagalit ka sa akin at ipagtatapuyan mo ko. Ganyan po ang ginawa ko kay tatay nung nagpakita siya sa akin. Pero sobra po akong nagsisi kasi mawawala na po pala siya. Hindi ko man lamang po nasabi na sobrang namiss ko siya. Na kahit iniwan niya tayo noon, ay mahal na mahal ko pa rin po siya. Kaya hindi ko na po sasayangin pa ang pagkakataon na nakita tayong muli. Ipinaliwanag naman ni Diana kung bakit siya nawala ng mahabang panahon. Sumama raw ito sa kanyang nobyo doon sa Maynila. At doon sila nagsama ng maikling panahon. Pero parang bangungot ang nangyari sa kanya. Sapagkat ginawa lamang siya nitong katulong. Pinagmamalupitan, sinasaktan, at halos hindi siya nito pinapakain sa araw-araw. Dahil doon ay unti-unti siyang nawala sa kanyang sarili. Nasiraan siya ng bait, lalo na nang malaman niya na may asawa na pala ang kanyang kinakasama. Halo-halo na ang kanyang nararamdaman noon, kaya naman tuluyan na siyang nawala sa sarili. Ilang taon na rin siyang nagpagala-gala sa lansangan. Hanggang sa merong mga nagmagandang loob na siya ay tulungan at dinala sa isang mental hospital. Doon siya nagtagal ng mahabang panahon.
Doon ay unti-unting naghilom ang lahat ng sakit na kanyang naranasan. Ang pang-iwan sa kanya ng kanyang asawa, ang pagmamalupit sa kanya ng kanyang dating kinakasama, at higit sa lahat ay ang konsensyang nararamdaman niya nang iwan niya ang kanyang anak na si Diana. Isang taon nang nakakalipas mula nang siya ay gumaling. Nag-ipon lang siya ng lakas ng loob na muling magpakita sa kanyang anak at pati na rin sa kanyang inang si Lola Laura. Kaya naman laking pagtataka niya nang sila ay magkita dahil walang sama ng loob ang kanyang anak sa kanya. Inaasahan niyang susumbatan siya nito at inaasahan rin niyang hindi siya nito matatanggap pa. Mangyak-ngyak na lamang si Divina dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa ay mahal pa rin pala siya ng kanyang anak. Wala na po yun, Ma. Huwag mo na pong isipin yon. Sabi ni Diana. Muli nga nilang niyakap ang isa't isa at para sa kanya ay ito ang pinakamasayang graduation sa kanyang buhay dahil muli niyang nakasama ang kanyang minamahal na ina. Hanggang sa makapagtrabaho na nga si Diana sa hotel bilang isang receptionist. Dahil doon ay napag-aral niya si Andrea at pinahintunan niya sa pananahi ang kanyang Lola Laura. Sa ngayon ay siya na ang bumubuhay sa mga ito. At kahit na papaano'y naipapalasap niya ang maginhawang buhay na nais niya para sa kaisa-isang tao na hindi siya iniwanan at pinabayaan. Walang iba kung hindi ang kanyang pinakamamahal na Lola Laura. Nangako rin siya sa kanyang sarili na kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya ay sisiguraduhin niyang hindi dadanasin ng mga magiging anak niya ang mga hirap na dinanas niya. Bilang isang anak, ay kailangan talaga natin ng pagmamahal at suporta ng ating mga magulang. Nais natin ng buo at masayang pamilya. Kailangan natin ng init ng yakap nila, lalo na sa tuwing nahihirapan tayo o nasasaktan. Pero paano nga ba yun mangyayari kung hindi naman nagkakaisa ang mga magulang? Palaging tandaan na kung kayo ay mag-asawa at mayroong mga anak, kapag hindi maganda ang inyong pagsasama, ang laging naaapektuhan at laging kawawa ay ang mga anak. Kaya palaging isipin ang bawat hakbang na inyong gagawin. Sapagkat sa bawat pagkakamali ay mayroong mga anak na nagdurusa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.